Matapos ipilit ang impeachment, Luistro, kinarma na. Luistro may utang na 9 million kay VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos ipilit na i-impeach si Vice President Sara Duterte at tinalukang minamadali pa ang Senado para sa pagdinig ng Senate trial patungkol rito. Bakit? Baho ni Congressman Chinky Luistro na bisto matapos ibulgar ng isang source na ito pala ang kongresistang tinutukoy ni VP Sara na may utang na 9 milyong piso sa law firm ng kanyang asawa ni Attorney Man Scarpio. Hala, siya pala yung tinutukoy ni VP Sara na may utang. Naku, na pagkalaki-laking halaga sa law firm. Naku. Tapos ganyan siya tumirya kay VP Sara. Eh meron ka palang atraso kay VP Sara. Naku ha. Ay siguro kaya niya ginaganyan si VP Sara para pag si VP Sara eh nakulong eh. Parang ano na, parang bayad na. Parang ano na lang. Yung utang is ano na lang. Kwento na lang, parang ganun. Siyempre parang wala ka na eh, nakulong ka na eh. Parang ano na eh. Diba? Parang hindi kayo nahiya sa ginagawa ninyo, no? Meron kayong atraso dun sa tao na tinitirya ninyo, 'di ba? Samantalang kayo ay tinulungan dati. 'Di ba? Parang ito yung mga lumalabas na talagang walang utang na loob. 'Di ba? Nakakakita tayo ng mga ganitong klaseng tao. No, talagang ang politika talaga no, napakadumi. 'Di ba? Halos wala kang makikilalang tunay na kaibigan diyan eh. 'Di ba? Madalang lang. Minsan ka lang makakatagpo. O sana ba yung mga Duterte lang makakatagpo mo eh. Ang problema sa mga Duterte talaga, no, ang bilis-bilis nila talagang magtiwala. Na ang bilis nilang magbigay ng tiwala. Kung gaano sila katapang, ganun sila kabilis naman magbigay ng tiwala. Gaya dito sa mga taong to. 'Di ba? Natulungan tapos ginaganyan. Tapos ito nga, 'di ba, nung halalan nung 2022, nilapitan si VP Sara. Diba? Tinulungan ng mga Duterte ni VP Sara nung eleksyon ng 2022 hanggang sa manalo. Ayan, ganyan din ang ginawa. Diba? Halos talagang yun ang parang nagiging weakness ng mga ng mga Duterte. Yung pagiging nila mababang loob dun sa mga taong lumalapit sa kanila. Diba? Ito ang nakakagulat na revelasyon na tila ilang buwan na ring hinuhulaan ng taong bayan kung sino nga ba ang nooy pinahawatigan ni VP Sara na mayroong patong-patong na milyones na utang sa law firm ng kanyang asawa. Kung pagbabasihan raw ang accountability, hindi raw ba nahiya ang kongresistang kahit tagal-tagal na ang kanyang 9 million peso debt sa law firm ni Attorney Man Scarpio, ngunit hanggang ngayon, hindi pa raw ito binabayaran ng kongresista. Hoy, mantakin mo, no? Napaka-agresibo mo dyan sa kongreso sa kakabira kay VP Sara, no? Tapos ganyan, meron kang atraso. Grabe. No, baka magalit ka sa akin, ha? Ayan, no, sinasabi, si VP Sara na nagtukoy, no? Pero hindi niya naman pinangalanan, pero huling-huli na. Ayan, sinasabi nga nila, huli ka na sa akto, parang ganyan. Diba? Hindi ka na nahiya. Yun lang yung paulit-ulit na sasabihin natin, hindi na kayo nahiya sa ginagawa ninyo. Pagkatapos yung pakinabangan yung tao, ganyan ang ginagawa nyo sa kanya. Okay lang sana kung kung 500 pesos, 1,000 pesos lang yung utang nyo kay VP Sara. Diba? Yung mga ganyan, yung mga tinulong niya. Kaso ito, 9 million pesos. Diba? Ang hirap niyan. Oh, grabe naman, no? Kung yung 9 million, napakalaking parang naman nun. Napakalaking atraso naman kung bakit umabot ng 9 million. Naku, ha? Ilang netizen ang hindi makapaniwala sa revelasyong isiniwalat ng well-known Duterte supporter na si Joey De Vivre matapos ang kanyang live video kung saan dito'y ibinulat-lat sa publiko ang tunay na pagkatao ni Luistro.
Sa kanyang live video, sinabi mismo ni Joey na ang kongresista ng 2nd District ng Batangas ang siyang tinutukoy di umano ni VP Sara na may utang na 9 milyong piso sa kanyang asawa. Nako. Ay mismo sa DDS vlogger, kung accountability ang pag-uusapan, hindi ba raw dapat mahiya si Luistro at magbayad dito ng utang sa isang private citizen na kinuhaan niya ng serbisyo na sa tagal-tagal raw ng panahon? Bakit hanggang ngayon, hindi raw makabayad ng 9 milyon piso si Luistro? Parang kung isipin mo talaga, napakahirap talagang bayaran yung 9 million pesos. Kung yung sweldo mo lang sa pagiging kongresista mo ang aasahan mo para mabayaran mo yung 9 million pesos na utang mo, napakahirap. Pwera na lang kung gagawa ka ng magic. Diba? Suddenly, it's magic. At saka lang diba? Alam mong meron kang atraso, alam mong meron kang utang sa mga Duterte o sa asawa ni VP Sara. Asawa niya yun Diba? Parang na rin ang part na rin ng mga Duterte, syempre asawa niya yun. Diba? Tapos ganyan ka ka-agresibo sa Kongreso, 'di ba? Parang hindi ka na nahiya sa ginagawa mo sa pagtiriya sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara. 'Di ba dapat nakatahimik ka na lang? Kasi talagang magsisilbi sa yung pukol yan 'Di ba? Okay lang sana kung pupukol ka sa mga Duterte o pupukol ka sa mga kay VP Sara kung wala kang dumi sa mata mo. 'Di ba? Kung walang dapat ipukol sa iyo. Ang hirap kasi sa mga yan, pukol sila ng pukol, pero meron ding talagang kapukol-pukol sa kanila. Ang tingin nila kay VP Sara is marumi, pero madumi din sila. 'Di ba? Meron din silang bahong itinatago. Kaya bumabalik sa kanila yung ginagawa nila kay VP Sara. 'Di ba? Yung ibinibintang nila kay VP Sara, halos hindi naman nila ganong mapatunayan. Diba? Halos yung tiwala ng taong bayan, nandiyadyaan pa rin, hindi nawawala. Pero sa kanila, ang daming ebidensyang nagtuturo sa kanila. Merong mga nagsasabi na, ganyan, ganto, ganyan. Gaya nito. Meron ka palang atraso sa mga Duterte, sana nahiya ka man lang kahit papaano. Diba? Nahiya ka man lang sa sarili mo. Kahit sabihin mong utusan ka o may nag-uutos sa'yo, na makisimpatya ka sa amin, kalabanin mo yan si Sara Duterte. Siyempre, isipin mo, malaki ang ko dito. Kumbaga, huwag na natin sabihin ng utang. Malaki ang utang mo. Yung utang na loob na lang. Kung meron mang nagawa yung 9 million para sa'yo. 'Di ba? Sana ganun na lang ang inisip mo. Kakapalan na nga lang raw talaga ng yun lang. Ang taong humaharap sa'yo sa publiko, ngunit alam niyang hindi siya nagbabayad ng utang sa isang abogado. Nawindang pa ang maraming netizen sa isiniwalat ng dating kaalyado ni Jenky Luistro na kung hindi pa raw ito nanalo sa 2nd District ng Batangas, malamang hindi rin daw sila babayaran sa ginawa nilang serbisyo sa nasabing miyembro ng Kongreso. Lakas mo. Ito talaga yung literal na budol. Talaga kayo Panoorin ang shocking revelation ng well-known DDS vlogger na si Joey Devre matapos diretsang pangalanan ng kongresistang nagmamadaling ma-impeach si VP Sara na si Congressman Luistro. Ang siya palang may utang sa asawa ni VP Sara ng milyong-milyong piso. Takin mo, ang dami nilang sinasabing katarantaduhan kay VP Sara. Pinapalabas nila talagang masama, pinapalabas nilang garapal, ganito. Talaga, sila sila may mga ganyan, 'di ba? Kaya kung sino pa yung mga taong maingay, sigurado siya yung talagang may ginagawa. 'Di ba? Halos si VP Sara tahimik lang sa mga ginagawa nila. Kuma-counter lang si VP Sara sa kanila kapag si VP Sara, syempre kailangan niya nang ipaglaban yung sarili niya. Ito nga lang, kumounter si VP Sara 'di ba? Sa korte. Masyado na silang naaalarma sa ginawa ni VP Sara ngayon. 'Di ba? Naging big deal na sa kanila 'yon. Samantalang sila hindi nila tinitigilan si VP Sara sa mga ginagawa nila. Minsan lang kumilos si VP Sara pero napakalaking threat na sa kanila yung ginagawa ni VP Sara. Sigaw ng taong bayan,
kakapalan na lang raw talaga ng muka Ayun ang na. kongresista Ayun ang masasabi lang talaga natin. nagbabayad ng kanyang utang matapos ang serbisyong nakuha nito sa law firm ng asawa ni VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Ito, si Jervil Luistro, hindi nga niyan Nako. kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case eh. Nako. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa Diyos ko, kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday. Hoy, nako. Ayun hindi raw kinaya yung kaso ng asawa niya. So kinailangan niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday Sara. Ibig sabihin talaga is nilapitan niya si VP Sara para maayos yung kung ano man ang gusot na nangyayari sa kanya dati. 'Di ba? Kumbaga may naitulong sa kanya si VP Sara. Ngayon ako ako kung tutusin, mag-iisip ka eh. Bakit kaya ginagawa ng mga taong to yung ganyan kay VP Sara? Gayong meron silang utang na loob dapat kay VP Sara. 'Di ba? Ngayon kung may nag-uutos sa kanila, 'di ba? Parang ganun ba sila katanga? Ganun ba sila kadaling manipulahin? 'Di ba? Kasi kita mo naman yung tao pinagkakautangan mo ng loob tapos gaganunin mo lang. 'Di ba? Babastusin mo lang. Okay lang sana kung binayaran mo eh. 'Di ba? Binayaran mo bago ka magagaganyan. Kaso ang problema hindi mo naman binayaran. 'Di ba? Hindi mo binayaran tapos ginaganyan mo pa. So sino sa inyo ang mas garapal ni VP Sara niyan? Ikaw ngayon ang lumalabas na mas garapal kaysa kay VP Sara. Si VP Sara hindi natin nakikita ng pagiging garapal. 'Di ba? Kayong mga nagbibintang at nag-aakusa kay VP Sara, yung mga nagiging garapal. 'Di ba? Lalong-lalo na meron kayong pagkakautang o utang na loob o may nagawa sa inyo si VP Sara na maganda. Tapos ganyan yung isusukli nyo. Yung ikinatatakot nyo pag hindi kayo sumunod sa taong nag-utos sa inyo, baka hindi kayo mabigyan ng pondo, hindi kayo mabigyan ng budget. Alam nyo sa sarili nyo, bilang politiko, kung mahalaga sa inyo ang prinsipyo, dapat yun kayo kaysa sa pera. 'Di ba? Prinsipyo. Kasi yung prinsipyo na yan ang laging magpapanalo sa inyo sa mga tao. Kasi kung ano man ang magiging benefit sa inyo ng taong nagpapagalaw sa inyo, kung meron man, panandalian lang yan. Pero kung gusto nyo magsilbi sa bayan, kailangan nyong pairalin yung prinsipyo. 'Di ba? Kailangan pairalin nyo yung tama. Hindi yung sumusunod kayo kasi baka mawalan kayo ng ganito, baka mawalan kayo ng ganyan. Ano nagiging kapalit? 'Di ba? Yan yung mga nangyayari sa inyo. Nagiging karma. Lumalabas yung mga ganyang klase sa inyo. Si VP Sara, talagang tahimik lang siya eh. 'Di ba? Kaya pala hindi siya kumikibo sa mga nangyayari dahil etong mga to, 'di ba? Etong mga to talagang may mga atraso sa kanya, Grabe. Para lang maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan eh, Romeo Acop eh. Sino yung humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Hala! Talagang pinangalanan talaga ni Joey Vivre. Ay, hirap mag-itin. Ayun, Serious? Serious? Grabe. No way. Yes! Ayan hindi sa akin ang gagaling niya, binibigyan lang natin ng reaksyon. Kay Ma'am Joey galing yan Pero talagang nakikita naman natin sa mga mata ni Ma'am Joey, parang talagang sure na sure siya talaga sa sinasabi niya. Kung talagang sure talaga yan, uulitin ko, nakakahiya talaga yan, Luis na No way. Grabe. Kita mo. Tumanguna lang. Kapal na mukha niyan. Ay, grabe. Oo, talaga kung iisipin mo, talagang ang kapal talaga kung ganun. 'Di ba? Parang napakawalang utang na loob mo naman, sobrang garapal naman yung ginawa mo. 'Di ba? Sinasabi ko nga kanina, hindi naman maliit na utang lang yan, malaki. Ito yung nagtago ng asawa Hala. na merong uncontested warrant of arrest.
Tinago. Grabe. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga. Kontakin mo, no? Sila pa yung maraming isyung ganyan, no? Tapos sila pa yung matapang. Grabe. No? Nalalaman natin yung mga ganito. Pero kung talagang walang social media, hindi natin malalaman to eh. 'Di ba? Yung mga kagarapalan ng mga tao na mga politiko na ano, 'di ba? Kaya mas maganda na rin yung ganto kasi kung sa mainstream talaga hindi naman na ibabalita yung mga ganto eh. Namimili lang talaga na ibabalita. Syempre, mas pinapaboran nila yung mga nasa pwesto eh. Alam na natin yan kaya nga ang tagal nating naging bulag eh. 'Di ba? Ngayon nagiging matalino na lahat ng mga tao. Nalalaman natin lahat ng mga nagiging background nitong mga taong 'to. 'Di ba? Yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Ay, Million ata yung utang, 9 million. oh, takin mo, 9 million daw, nako. 9 million ng utang. Ba't naman umabot sa ganun, 9 million? Ang hirap niyang bayaran, no? Kung pagiging congressman lang, hirap no. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Ay, naku, na-pinpoint ka na ni Ma'am Joey. Sino? Ayun. Si Jervy Luistro. Hala, Really? wasak. Ayon sa kaparangan. Yun sa Are you kaparang. serious? Ay, serious. Oh my God. Grabe. Parang gusto nilang makulong si BP Sara nga. Sinabi ko kanina, parang gusto nilang makulong si BP Sara para tiway na lang yun. O baka naman pag nakulong tapos bigla niyang tutulungan para kunwari magkaroon ng utang na loob si BP Sara sa kanya. Para bayad na. Hirap bayaran niya, 9 million. Yung mga kakapal ng mukha magsipagtanungan, makipag-demand na accountability. Yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics. At ito po, syempre, natunghayan din natin pala yung video na yon, no, si Joey De Vivre. Ayan, no, De Vivre. Basta, ayun na si Ma'am Joey. Credits kay Ma'am Joey, no? Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.